Pwede ka bang umalis agad sa company? Kahit walang notice period? Kabayan, may notice period ka na 30 days o 60 days, pero sobrang lala na ng ginagawa ng employer mo. Ang tanong, kailangan mo pa rin bang tapusin ang notice period? O may pagkakataon na pwede kang umalis agad nang hindi nagkakaroon ng violation? Ang sagot, yes, posible. Pero bago ka basta umalis sa trabaho, pakinggan mo muna ito hanggang dulo dahil may specific conditions lang na pinapayagan ng Saudi Labor Law. Mga kabayan, under Article 81 ng Saudi Labor Law, may mga sitwasyon kung saan pwedeng iwan ng worker ang trabaho without notice habang pinapanatili ang kanyang statutory rights. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito na kapag ayaw mo na sa employer, Article 81 ka na agad. Kailangan may valid ground. Ano-ano yun? Una, kapag hindi tinutupad ng employer ang essential contractual o legal obligations niya sa'yo. Halimbawa, may mahahalagang obligasyon sa contract o batas na hindi niya talaga sinusunod. Pangalawa, kung niloko ka ng recruitment o hiring tungkol sa actual terms and conditions ng trabaho. Iba ang pinangako, pero pagdating mo, ibang-iba pala ang sitwasyon. Pangatlo, kung pinagawa ka ng trabaho na fundamentally different sa trabaho na napagkasunduan ninyo without your consent subject sa rules ng labor law. Halimbawa, skilled position, ang pinirmahan mo pero ibang klase ng trabaho pala, ang permanenteng pinapagawa sa'yo. Pang-apat, kung may violent, assault o immoral act laban, sa'yo or sa member ng family mo mula sa employer, responsible manager, o covered persons under Article 81. Pang-lima, kung ang treatment sa'yo ay may cruelty, injustice, or insult. Pang-anim, kung may serious danger sa workplace na nagbabanta sa safety or health mo, alam ito ng employer, pero wala siyang ginawang action para alisin ang danger. At pang-pito, ito ang magandang malaman ng maraming OFW, kung dahil sa unfair treatment o paglabag ng employer sa contract, ang siyang nagtulak o pumilit sa worker na wakasan ng employment. Pero lumalabas na parang worker mismo ang nag-terminate ng contract. May mga pagkakataon na hindi mo kailangang tapusin ang normal notice period. Pero ito ang importante. Huwag basta mag-awol. Huwag basta hindi pumasok bukas dahil napanood mo itong video at sabihin, Article 81 naman ako. Hindi ganon kasimple. Kung balak mong gamitin ang Article 81, protect yourself with evidence. Keep your Kiwa contract. Keep salary records. Screenshots ng communications. Written instructions. Attendance records, photos or documents kung relevant, at kung may complaint or violation, magkaroon ng proper documentation, at gumamit ng official channels. May service din ang Ministry of Human Resources and Social Development para mag-report ng labor violations sa private sector. At isa pang napakahalagang distinction, ang Article 81 ay tungkol sa karapatan mong umalis sa employment relationship without notice kapag pasok ang situation mo. Hindi ibig sabihin na automatic na transferred ka na sa bagong employer. Ang termination ng contract at ang transfer sa bagong employer ay dalawang magkaibang proseso at kailangan pa ring tingnan ang eligibility at status mo sa Kiwa. Kaya bago gumawa ng big decision, check the facts, check your contract and secure your evidence. Kung may kabayan kang gustong umalis dahil hindi na maganda ang treatment ng employer niya, i-share mo sa kanya itong video. Important note mga kabayan, ang Article 81 na pinag-uusapan natin dito ay hindi para sa domestic workers or household workers. Ito ay para sa mga empleyadong sakop ng Saudi Labor Law gaya ng karamihan sa mga nagtatrabaho sa private sector companies. Kung domestic worker ka, halimbawa kasambahay, family driver, caregiver, o ibang household worker, may hiwalay na regulations at proseso para sa inyo, kadalasan sa ilalim ng Musanid. Kaya bago gamitin ang Article 81, siguraduhin muna kung sakop ka talaga ng private sector. At kung gusto ninyo, sa susunod nating video pag-usapan natin, anong ebidensya ang kailangan mo para mapatunayan ang Article 81? Follow Pinoy Talks para sa mga simpleng paliwanag tungkol sa Kiwa, Saudi Labor Law, Transfer Contract at Rights ng OFW. At pwede rin kayong sumali at magtanong sa pinoytalks.com. Ask the community. Disclaimer. Ang video na ito ay for general information and educational purposes only at hindi kapalit ng formal legal advice. Magkakaiba ang circumstances ng bawat worker at maaaring magkaiba rin ang applicable procedure. Para sa official assessment or complaint, makipag-ugnayan sa Saudi Ministry of Human Resources and Social Development.
o gumamit ng official government channels. Ingat mga kabayan, at laging alamin muna ang tamang proseso bago gumawa ng desisyon